Kabanata 1051. Tumingin si Harvey kay Mason, isang malabong ngiti ang dahan-daang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi nakakagulat na nais ni Cynthia na kumilos ng isang eksena. Maraming mga peste sa paligid, at ang saloobin ng sinabing peste sa harap nila ng tama ngayon ay inilalagay siya sa isang kakilakilabot na kalagayan. Kung ito ay anumang ordinaryong tagasunod, sa karamihan si Harvey sana ay hindi papansinin lang mula sa gilid. Kung siya ay kukuha ng gusto niyang tao, maaari pa siyang magpahiram ng kanyang isang kamay. Ngunit ang brat na ito ay nagpapakita ng saloobin ng isang agresibong playboy. Walang balak si Harvey na gawin ang kanyang hipag na mahulog sa mga kamay ng isang tao na tulad nito. Hindi pa natapos si Harvey sa pakikipag-usap na galit na si Cynthia at namagitan, sumigaw siya, Mason Warner. Ako ay malinaw na sinabi sa iyo na hindi tayo nilalayong maging. Ano ang karapatan mong makialam sa aking negosyo? Tama. Humabol si Mason. Kinakatawan ko ang lahat sa Buckwood University. Kung sino man ang hinihiling kong maging kaibigan ko ay kailangang maging girlfriend ko. Iyon ang panuntunan sa Buckwood University. Hindi mo ba makuha ito? Alam ng lahat ng mga mag-aaral dito. Ang sinumang nagnanakaw sa aking babae ay magtatapos sa kanilang mga braso at binti na nasira. Ipinagmamalaki ni Mason, siya ang mayamang tagapagmana ng Regency Enterprise. Maraming nais na mambola sa kanya, ang kanyang pag-uugali ay mapagmataas at nangingibabaw, at siya ay madalas na nag-uudyok ng mga away nang hindi kahit na binibigkas ang salita. Siya ang siga ng Buckwood University, sino ang gumawa ng anumang nalulugod sa kanya. Ang mga alingaw-ngaw ay mayroon na kahit na siya ay nakakakuha ng ilang mga babaeng lecturer sa universidad. Wala sa kanila ang maaaring tumanggi sa kanya, at pinilit na maging kanyang kasintahan ng hindi bababa sa ilang buwan o higit pa. Ngunit si Cynthia ay talagang nang-ahas na itulak si Mason palayo ng paulit-ulit. Nagdala pa siya ng ilang random na tao at magpakitang gilas sa buong universidad. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kawalang galang sa kanya. Ang mga kasama ni Mason, isang pangkat ng mga binata sa basketball jersey, lumabas sa likuran niya at nagsimulang gumawa ng malakas na bulalas. Cynthia Zimmer, bilangin ang iyong sarili na maswerte dahil hinahangaan ka ni Master Warner. Hindi ako makapaniwala na nagpunta ka upang maghanap ng iba pang lalaki. Wala kang ideya kung ano ang mabuti para sa iyo. Impyerno, napahiya mo lang ang buong pamilya ng Warner. Kahit na ikaw ay nasa random na mga pipi, kailangan mong hayaang kami ay may paraan sa iyo bago mo mahahanap ang ibang tao. Ang sinumang babae ni Master Warner na magustuhan ay hindi makatakas sa pagkakahawak niya. Sinubukan na namin ang pagkumbinsi sa iyo na ibigay sa kanya. Bakit mo sinusubukan na kumilos tulad ng ikaw ay napakadalisay at walang kasalanan? Kapag tapos na sila sa kanilang mga pag-aalsa na pang-iinsulto, umungol sila sa masamang tawa. Ang paningin ay nagpukaw ng galit sa iba pang mga humahabol sa kay Cynthia, na nanunood sa mga gilid, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na magbigkas ng isang solong salita at sa kanyang pagtatanggol. Si Mason ay nagkaroon ng Regency Enterprise upang may backup siya, kaya ang karaniwang tao ay hindi maaaring pukawin siya. Ang pinakamahalaga, si Mason ay isang atleta ng mag-aaral. Siya ay matangkad at malakas, at sinabi na mayroong pinag-aralan ng halo-halong martial arts mula pa noong bata pa siya. Madali niyang madurog ang tatlong mahihina na mga mag-aaral, at sa gayon walang sinumang may mga bayag na lumaban sa kanya. Kumaway si Mason ng isang kamay, sinenyasan ang kanyang mga tropa upang mapanatiling tahimik. Tinawid niya ang kanyang mga braso at malamig na sumulyap sa kay Harvey. Sige, sapat na walang kaparirikan. Nagmamadali ako, kaya talunin ito. Kung hindi mo, ipinangako ko na hindi mo rin makukuha ang lakas upang gumapang palabas dito. Impyerno, pupunta ka at kailangan ng isang stretcher kapag umalis ka. Si Mason ay hindi ka pani-paniwalang mapagmataas. Sa kanya, si Harvey ay kasing ganda ng marumi. Maraming mga security guard ang nagpapatrolya sa lugar. Nang makita nila na ang kaguluhan ay sanhi ni Mason, umalis sila ng mabilis sa lugar. Ang kanilang mga aksyon ay patunay ng higit na kagalingan ni Mason at pangangibabaw sa Buckwood University.
Cynthia, ano ang nangyayari dito? Sa sandaling iyon, isang nakaistilong bihis na mag-aaral ang lumakad na may isang nakasimangot na mukha. Senior Dwayne. Nang makita ang bagong dating, si Cynthia ay magalang na binati siya. Si Dwayne Harris ay mag-aaral din sa Buckwood University. Nasa ika-4 na taon na siya, at bihirang nanatili sa campus. Isa rin siya sa mga humahabol sa kay Cynthia, kahit na siya ay lumitaw na mas personable. Pinibigyan ka ba ulit ng problema ni Mason? Wala si Dwayne upang masaksihan kung ano ang mayroong nangyayari, ngunit agad siyang lumapit kay Cynthia na may ngiti. Sa kanya, ang mas maraming problema na ibinigay ni Mason kay Cynthia, ay mas maraming pagkakataon na makukuha niya upang may-save ang dalaga sa pagkabalisa. Sinulyapan ni Dwayne si Mason at sumimangot na sinasabi, Mr. Warner, hindi ba ako nagpainit sa iyo? Tumigil sa panggugulo sa kay Cynthia. Ito ay wala sa iyong negosyo. Sumigaw si Mason kahit na lumala ang ekspresyon niya ng bahagya. Alam niya kung sino si Dwayne. Kahit na kay Dwayne ang pamilya ay hindi mayaman, ang ama ni Dwayne ay nagtrabaho para sa gobyerno ng Buckwood, kaya ang kanyang katayuan ay medyo mataas. Maliban kung talagang kailangan ni Mason, ayaw niyang pukawin si Dwayne. Ano ang sinabi mo? Nagdilim ang mukha ni Dwayne. Mas maganda ang kanyang pagkatao kumpara kay Mason, ngunit siya rin ay mula sa isang mayamang pamilya at hindi kailanman nang iinis ng sinuman. Dwayne, patay ba ang utak mo? Hindi mo ba nakita na si Cynthia ay nagdala ng ilang mga random na tao sa university na ito? Ikaw ay muling ipinagtatanggol siya sa kabila nito. Ikaw ba ay isang moron? Nag-snap si Mason, nagyelo si Dwayne, pagkatapos ay sinukat si Harvey at sumagot ng malamig, Mason, hindi ito dahilan para magdulot ka ng isang kaguluhan dito. Iiwan mo lang ito para sa ngayon. Maaari kong hawakan si Cynthia na hinaharas ng kakaibang kalalakihan. Ipakita sa akin ang ilang paggalang. Para kay Dwayne, si Harvey ay hindi gaanong mahalaga bilang isang manggagawa sa lipunan. Si Harvey, na nakatayo sa tabi ni Cynthia, ngayon ay nasa sobrang masamang kalagayan. Gayunpaman, siya ay hindi kasing purol katulad ni Mason. Nakatitig si Harvey kay Dwayne bago tumango. Dahil mayroon siyang kaunting kaugalian, hindi siya masama bilang isang mag-aaral. Paggalang, Dwayne Harris, sa tingin mo ba talaga ay maaari kang humakbang sa akin dahil lamang sa iyong ama ay nasa gobyerno? Ano ang gagawin mo kung hindi ko ipakita sa iyo ang anumang paggalang? Walang sino man ang inaasahan ni Mason, na hindi bababa na ipakita ang ilang uri ng paggalang kay Dwayne, ay simple tumawa siya ng malamig tungkol dito. Natigilan si Dwayne, walang laman ang ulo ni Mason ngayon. Hindi ba niya alam na ang aking ama ay maaaring magdulot ng kaguluhan para sa Regency Enterprise anumang oras na gusto niya? Sa katotohanan, hindi alam ni Dwayne, dahil sa nangyari ilang oras na ang nakalilipas, ang Regency Enterprise ay nasa sabuatan kasama ang Yates family. Ang ikatlong utos ng Southlight bilang suporta ng kumpanya, paano ang mayaman na tagapagmana ng Regency Enterprise ay umuko sa isang Dwayne Harris lamang. Mason Warner, sinusubukan mo bang pukawin ang problema? Ang ekspresyon ni Dwayne ay kasing lamig ng yelo, siya ay isang tao na nais na panatilihing buo ang kanyang dignidad. Dahil hindi ipinakita ni Mason kay Dwayne ang anumang paggalang at hayaan siyang kuhanin, walang pagkakataong madali ang pagbagsak ng bagay na ito. Si Dwayne ay nasa kanyang ika-4 na taon, habang si Mason ay freshman lang. Kung si Mason ay nanatiling walang malasakit pagkatapos mapahiya si Dwayne tulad nito, kung paano maipakita ni Dwayne ang kanyang mukha sa publiko sa hinaharap. E paano kung ako? Hindi lang ako gagawa ng problema. Kung sasabihin kong bugbugin kita, maniniwala ka ba sa akin? Nagmarcha si Mason patungo sa kay Dwayne at nagbigay kay Dwayne ng isang sampal. Pinipilit mong mamatay. Pinakawalan ni Dwayne ang isang malamig na pagtawa bago tanggalin ang kanyang damit, na naghahayag ng isang itim na sinturon sa paligid ng kanyang baywang. Halika sa akin. Wala akong pakialam kung ikaw lang o kasama ang mga thugs mo. Ngayon, tuturuan kita ng isang aralin tungkol sa paggalang sa iyong mga nakatatanda. Hey!
Humabol si Mason, nasanay siya ng buong pagmamalaki sa unibersidad. Walang sino man ang nang-ahas na lumaban sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Parehong sina Dwayne Harris at Mason Warner ay maimpluwensyang mga numero sa Buckwood University. Ang salita tungkol sa kanilang laban mabilis na kumalat, nakakaakit ng maraming mga mag-aaral na mausisa. Si Mason ay nagbigay ng isang masamang ekspresyon, ngunit si Dwayne ay walang malasakit at kahit na nagkaroon ng oras upang magbigay ng isang palakaibigang alon sa mga batang babae sa paligid niya. Siya ang pangulo ng samahan ng Taekwondo sa Buckwood University at nagkaroon ng itim na sinturon sa ilalim ng kanyang pangalan. Kasama ang kanyang gwapong hitsura, mayroon siya nakuhang medyo maraming mga batang babaeng fans. Si Dwayne ay nasa katotohanan na nasisiyahan sa saloobin ni Mason ngayon. Naniniwala siya na kung kaya niyang talunin si Mason, si Cynthia ay malalaman kung aling tao ang pipiliin. Inunat ni Dwayne ang isang kamay at hinatak ang kanyang index na daliri sa isang mapanunuyan na kilos, hinahamon si Mason na lapitan siya. Pinakawalan ni Mason ang isang malamig na pagtawa bago itapon ang isang galit na bola ng basketball sa kay Dwayne. Gayunpaman, itinaas ni Dwayne ang kanyang binti at sinipa ang bola ng basketball sa malayo. Ngunit pagkatapos niyang mapunta ang kanyang sipa, si Mason ay nagmamadali na sa kanya at inatake siya sa isang matigas na sampal sa mukha. Sampal. Ang sampal ay sapat na upang ipadala si Dwayne sa paglipad. Sa sandaling siya ay nakarating sa lupa, nagmamadali si Mason pasulong at sinipa siya sa tiyan. Arg! Si Dwayne ay nasa matinding sakit. Napabaluktot ang kanyang katawan tulad ng isang pinatuyong hipon, at sa sandaling iyon, siya ay hindi makatayo. Bago ang matangkad at malakas na Mason, ang kanyang tinatawag na walang silbi ang itim na sinturon. Nabigla ang mga estudyante sa buong paligid, ang bawat tao'y nais na makakita ng isang mabangis na labanan, ngunit sila ay hindi naisip na ang tao ng sandaling ito, si Dwayne Harris, ay magiging hindi makakabangon sa sakit. Ang sampal at isang sipa ay sapat na upang mapanatili siyang nakahandusay sa lupa. Nakatitig sila kay Mason, natatakot, tulad ng inaasahan mula sa isang atleta na mag-aaral. Si Mason ang pisikal na lakas ay hindi isang ordinaryong mag-aaral na maaaring ihambing sa iba. Sa kanyang mga kakayahan, paano ang sinuman sa unibersidad na manggahas na tumawid sa kanya sa hinaharap? Lumingon si Mason sa lahat sa paligid niya, tumatawa ng malamig. Sinasabi ko sa inyong lahat, mula ngayon, ako na ang hari ng Buckwood University. Ang sinumang babaeng gusto ko ay magiging akin. Ako ang nagmamay-ari ng lugar na ito. Pakiusap ko maunawaan. Tumawa ang kanyang mga kasama, na nakatayo sa gilid. Tiningnan nila ang mga maimpluwensyang nakatatanda na nasa karamihan ng tao. Ang tinaguriang impluwensyang nakatatanda lahat ay may ulo na nakabitin ng mababa. Pagdating sa pera, ang Regency Enterprise ay may isang walang katapusang supply. Pagdating sa mga koneksyon, matapang na talunin si Mason hanggang sa si Dwayne ay higit pa sa sapat upang mapatunayan sa lahat. Pagdating sa lakas, alam ng lahat dito na walang makakalaban-laban kay Mason. Sa madaling salita, si Mason ay magkakaroon ng pangwakas na sasabihin sa lahat sa Buckwood University mula sa araw na ito pasulong. Ang karamihan ng tao ay nahulog sa patay na katahimikan. Walang nang-ahas na itaas ang kanilang mga ulo at tumingin kay Mason. Matagumpay na ngumisi si Mason at lumingon kay Cynthia. Naniniwala siya na naiintindihan niya ngayon kung anong uri ng tao dapat siyang pumili. Isang malakas na tao lamang tulad ng kanyang sarili ang maaaring maprotektahan ang kanyang babae. Si Cynthia ay medyo lumaki nang hindi nag-aalala pagkatapos makita ang lahat. Sinabi niya, brother-in-law, si Mason ay parang malakas. Siguro dapat kang umalis. Ako ay natatakot baka saktan ka niya. Tumawa si Harvey. Ang kanyang mga kasanayan sa pakikidigma ay hindi pangkaraniwan. Walang makakatakot sa kanya. Pagkatapos nito, naranasan ni Harvey kung ano ang tinatawag na nasa bingit ng purgatorio, upang makita ang maraming dugo. Sa kanyang mga mata,
ang laban nina Mason at Dwayne ay katulad ng mga batang naglalaro ng bahay-bahayan. Ang buong bagay ay kumpletong biro, nakakatawa kung paano sinusubukan ni Mason na gamitin ang labanan upang bantaan siya. Ang paningin ni Mason ay nakarating kay Harvey. Siya ay tumawa ng malamig, matandang lalaki, sinabi ko sa iyo na umalis dito ngunit ikaw ay hindi. Wala kang pagkakataon na makaalis na ngayon. Kalmado ang tugon ni Harvey. Hindi ako interesado na sasaktan ang mga bata. Kung humingi ka ng tawad kay Cynthia at ipangako na hindi mo na siya muling harapin, hahayaan ko itong mag-slide. Walang balak si Harvey na makipag-away sa mga bata. Si Mason ay kumikilos na parang siya ang hari sa mundo. Ngunit sa mga mata ni Harvey, brat lang siya. Paano magkakaroon ng kaunting interes si Harvey? Handa lang siyang makipag-usap dahil inaasahan niya iyon na titigil na si Mason sa panggugulo kay Cynthia. Karaniwang nagsasalita, kalimutan ang isang mayamang tagapagmana ng Regency Enterprise, kahit ang dean ng universidad ay walang karapatan na kausapin siya. Gayunpaman, natagpuan ni Mason ang mga salita ni Harvey na maging mahusay na kahihiyan. Itinuro niya ang isang galit na daliri sa kay Harvey at sumigaw. Sino ka sa palagay mo na sasabihin mo sa akin na humingi ng tawad? Babalaan kita, nasa iyo ako. Gusto ko si Cynthia, at matutulog ako sa kanya ngayong gabi. Hindi lang iyon, gagawin kitang lumuhad at manood mula sa gilid. Ang grupo ni Mason ay nagsiwalat ng pagkabagot, at baluktot na mga ekspresyon sa kanyang bulalas. Naturally, hindi ito ang kanilang unang pagkakataon na gawin ang isang bagay na ganyan. Ngunit ang mga salita ni Mason ay nagdulot ng galit kay Harvey. Hindi man niya matiis ang panunukso sa kanyang sariling kapatid na babae sa ganoong paraan. Ngunit ang brat na ito ay talagang nang-ahas na sabihin ang isang bagay na ganyan. Si Harvey ay gumawa ng isang hakbang pasulong ng walang salita. Nang makita ang mga aksyon ni Harvey, naging excited si Mason. Nais mong mamatay sa iyong sarili, matandang tao. Hindi ko rin gagawing magbayad ka ng 1 sentimo kapag ako ay pumutok sa iyo mamaya. Naisip na ni Mason ang 12 paraan upang talunin pataas si Harvey. Handa siyang gamitin si Harvey upang bantaan si Cynthia. Kung ginawa niya iyon, maaaring magkaroon siya ng maraming kasiyahan mamaya ngayong gabi. Sa isang sulyap ng isang mata, si Harvey ay nasa harap mismo ni Mason. Walang sinayang na oras si Mason at diretsyong sinipa ang kanang paa sa kay Harvey. Inaasahan niya na ang ulo ni Harvey ay iikot ng husto kung lumapag ang kanyang sipa. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang ekspresyon ni Mason ay nagbago ng malaki. Itinaas ni Harvey ang kanyang kaliwang kamay ng casual, nalock ang bukong-bukong ni Mason sa lugar. Pagkatapos, inihampas niya ang kanyang isa pang kamay. Bang! Malupit na nahulog si Mason sa lupa, humarap muna. Ang ilang kanyang mga ngipin ay lumipad, at ang kanyang mga buto-buto ngayon ay nasira. Ang pag-iyak na katulad ng isang namamatay na baboy ay sumigaw. Sa puntong iyon, hindi man lang makuha ni Mason ang lakas upang gamulong sa lupa. Inapakan ni Harvey ang ulo ni Mason ng isang paa, itinulak at iginulong ang mukha ni Mason sa dumi. Pagkatapos, mahinahon na idinagdag ni Harvey, bibigyan kita ng babala. Sa susunod kung tatayo ka sa loob ng 30 talampakan kay Cynthia, hindi lamang ito ilang mga nasirang ngipin at buto-buto na makaligtaan mo. Pagkatapos nito, kinuha niya si Cynthia at umalis, patay na tahimik ang eksena. Walang nag-iisip na si Mason, ang lalaki na inaangkin na hari ng Buckwood University, ay matalo hanggang sa isang pulp ng mas mababa sa 1 minuto. Lahat ay tiningnan si Mason ng may paghamak, ang atleta na mag-aaral. Ang mayamang tagapagmana ng Regency Enterprise. Ano ang isang walang halaga na sako ng basura? Kasabay nito, sa Silver Nimbus Enterprise sa punong tanggapan. Sa silid ng pagpupulong ng Silver Nimbus Enterprise. Pinag-uusapan ni Mandy Zimmer ang mga bagay sa pagbili ng lupa kasama ang CEO ng Regency Enterprise, si Jacob Warner. Ang Regency Enterprise ay nakaipon ng maraming lupain sa Buckwood. Ang ilan sa lupain na si Mandy ay interesado sa pag-aari ng Regency Enterprise.
Ang dalawang partido ay kasalukuyang nasa paunang yugto ng pakikipagtulungan. Inaasahan ng Silver Nimbus Enterprise na magkaroon ng kabuuang pagmamay-ari ng mga lupain. Gayunpaman, inaasahan ng Regency Enterprise para sa Silver Nimbus Enterprise upang bumili ng shares ng mga pag-aari nito at makamit ang isang senaryo ng win-win. Ligtas na sabihin, ang sitwasyon ay kasangkot sa interes ng parehong partido, na kung bakit ito ay mahirap para sa kanila na makipag-ayos sa mga termino. Ito ay sa sandaling ito nang tumunog ang telepono ni Jacob. Kabanata 1055. Anong problema? Ipinadala siya sa emergency room. Ang una ay kalmado at mapayapa ang pagpapahayag ni Jacob na nagbago agad. Tumayo siya, galit na galit. CEO Warner, okay ka lang ba? Tanong ni Mandy. Sumagot si Jacob kasama ang isang nakasimangot. CEO Zimmer, ako ay natatakot na kailangan nating ipagpaliban ang mga negosasyon ng ilang araw. Ang aking anak na lalaki ay binugbog ng masama sa campus at ngayon ay ipinadala sa ospital. Ang nagkasala ay hindi natagpuan, alinman. Kailangan kong tingnan ito. Ang aking anak na lalaki ay hindi maaaring matalo ng basta-basta. Gaganapin ni Mandy ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawa sa kanilang mga kumpanya na may mataas na pagsasaalang-alang. Sa pakikinig kay Jacob, siya ay sinabi, pagkatapos ay sasamahan ko ang CEO Warner upang bisitahin pati na rin. Sige, di nagtagal, dumating ang dalawa sa ospital. Ang mukha ni Jacob ay naging isang mabisyo na ekspresyon kung kailan nakita niya na itinulak si Mason sa labas ng emergency room, sakop sa mga plaster cast. Sino ang gumawa nito sa iyo? Hindi mo ba sinabi sa kanila na ikaw ang tagapagmana ng Regency Enterprise? Ang mukha ni Jacob ay napuno ng nakamamatay na hangarin. Ama, sinabi ko sa kanya. Ngunit hindi man lang siya nagmamalasakit. Sinabi pa niya na masisira pa niya ang iyong mga binti kung ikaw ay nandoon. Ama, hindi ko ito mapigilan. Kailangan mong maghayganti para sa akin. Hiningi ni Mason sa pamamagitan ng kanyang pagkagat ng ngipin. Panigurado, kasama ko rito, magdadala ng hustisya para sa iyo. Matapos ang lahat ng mga taon na ginugol namin sa Buckwood, ang Regency Enterprise ay hindi dapat paglaruan. Kung sino man ang humipo sa aking anak, papatayin ko sila. Kilala mo ba ang lalaking nagpalo sa iyo? Hindi nagpakita ng pagsisisi si Jacob. Tumugon si Mason sa pamamagitan ng mga pagkagat ng kanyang ngipin, ito ay ilang social worker na nagngangalang Harvey York. Nang marinig ni Mandy ang pangalan, nagyelo siya. Si Jacob ay isang bihasang tao na naglakbay sa buong mundo ng maraming taon. Mula sa pagbabago sa ekspresyon ni Mandy, siya ay naintindihan agad na alam niya kung sino si Harvey York. Pagkatapos ay magalang siyang nagtanong, CEO Zimmer, huwag sabihin sa akin na kilala mo si Harvey York. Kinaplos ni Mandy ang kanyang noo, nakaramdam ng sakit ng ulo na darating. Ang lalaking iyon ay maaaring maging asawa ko. Hey! Hindi masama, CEO Zimmer. Makipag-usap ka sa akin sa isang tabi, pagkatapos hilingin sa iyong asawa na talunin ang aking anak at ipadala siya sa ospital sa kabilang linya. Ikaw ay sigurado na ang Silver Nimbus Enterprise ay makuhang mangibabaw. Ang pagkakaroon ng ipinapalagay na ito ay pagtatangka na si Mandy na bantaan niya siya, agad na naging malamig ang mukha ni Jacob. Masakit na umiling si Mandy. CEO Warner, habang hindi ko pa alam kung ano ang eksaktong nangyari, itong buong bagay ay parang aksidente. Taos puso kong nais na magtrabaho sa Regency Enterprise. Bibigyan ko ng patas na pahayag ang Regency Enterprise tungkol sa buong gulo. Magbibigay din kami ng buong kabayaran at takpan ang lahat ng bayad sa medikal. Nakikita kay Mandy na nagpapakita ng kanyang mahinang panig, si Jacob ay sumabog sa malamig na pagtawa. Kuhanin ang medikal na bayad. Sa palagay mo ba kailangan ng Regency Enterprise ang sobrang pera? Hindi pa ako tapos sa ganito. Huwag isipin iyon, na walang suporta ang Regency Enterprise. Meron kaming backup mula sa gobyerno ng Southlight. Kung hindi mo maipaliwanag ng maayos ang bagay na ito, makikita ka namin sa korte. Sa deklarasyon ni Jacob, nagbago ang ekspresyon ni Mandy agad,
ang Silver Nimbus Enterprise ay sa wakas ay nakakuha muli ng ilang transaksyon at negosyo ng kumpanya sa kalaunan at bumalik sa tamang track, ngunit dahil kay Harvey, maaaring makasuhan ang kumpanya at magdusa muli. Pinuno ng galit si Mandy, at mabilis niyang tinawagan si Harvey. Harvey, natalo mo ba ang isang tao sa Buckwood University? Mayroon ka bang ideya kung sino ang iyong nasaktan?